Na ako'y katabang o helper sa tindahan, bag-ulan ako nabalaan nga nagapanguha din siya sa among tindahan. So akong gihiling ang iyang bag, o niya nasakpan ako siya. Mao na siya ang tipik sa pamahayag or chat sa atong kasari, nangayo siya og advice unsa ang iyang buhaton. Good afternoon mga ka-guys, good afternoon mga kasari. Monday afternoon po. And may isi-share si Kuya AJ sa inyo, hindi ito paninira, hindi rin ito gawa-gawa dahil may nag-chat sa akin na isa sa ating mga kasari and ito ang kanyang problema. Meron siyang helper or katabang sa store na later on nabalaan niya, mga 2 months pa lang naka-duty sa iya ha, or 2 months pa lang na nagtrabaho sa kanyang tindahan and nalaman niya na nangunguha daw pala ng mga item sa kanyang tindahan. Sinori niya or chinek niya yung bag kasi stay out daw yung kanyang katabang and na-check niya yung bag, may mga laman doon hanggang sa kung saan kung ano ang magkasya doon sa sling bag niya, sinisilid niya doon or pinapasok niya sa kanyang sling bag. Depende kung ano yung ano yung item na makuha niya, basta mapasok lang sa kanyang sling bag is tinitira ng kanyang ng kanyang katabang. Nanghingi siya ng advice. So kahit na magbigay ako ng advice pero sinintensyahan na niya dahil pinastop niya daw muna at hindi na pina-duty. So i-withheld ko lang yung pangalan nating kasari kasi ayaw niya na mabanggit dahil gusto niya kasi ma-withheld yung pangalan niya pati pangalan ng kanyang helper. Ayaw niya kasi na mabalikan. So delikado din para sa atin mga kasari na maging brutal. So kung meron tayong mga ganyan, just in case man nangyari din sa inyo, pwede natin ipa-blatter pero huwag natin ilagay sa social media, lalong-lalo na yung magbanggit tayo ng pangalan dahil pwede tayong balikan. So awareness lang sa ating mga kasari na just in case mag-hire kayo ng mga helper or mga tindera sa tindahan ninyo, make it sure na yung mapagkakatiwalaan. Pero sa panahon ngayon, kahit na noon pa man, hindi talaga sinubukan ni Kuya AJ at ni Mami Ian ninyo na mag-hire ng katulong sa tindahan kasi most likely yun ngang mga anak natin, yun ngang mga kasamahan natin sa bahay, ma-tempt nga na manguha ng pera. How much more yung ibang tao na hindi natin kakilala, hindi natin kadugo, hindi natin kaano-ano. So may tendency talaga dahil mainit po ang pera. Kaya kung ako sa inyo mga kasari, kung kaya ninyo na i-manage or bantayan yung tindahan ninyo without the help of mga katulong or mga katabang, kung kaya lang ninyo, kayo na mag hands-on kayo na kayo lang mismo, kung mag-asawa kayo lang yung magbantay ng tindahan ninyo, or kung hindi talaga maiwasan na kailangan yung kumuha ng helper, kailangan yung cashier or yung kahan ninyo is kayo lang talaga ang pwedeng humawak doon, huwag niyong pahawakan sa iba. Pwera lang kung ang tao na yon is mapagkakatiliwalaan ninyo or the most trusted na pwedeng humawak ng pera. Pero kung yun, pagaya ng sinabi ng ating kasari na 2 months pa lang sa kanya na hinayaan niya lang doon, although hindi niya naman klinaro kung nasa kahaba, pero prone pa rin siya guys, sa temptation dahil ang item natin tindahan is iba't ibang item, maraming item sa isang klase, maraming item, and hindi naman natin pwedeng bawat out niya or bawat uwi niya is i-check up natin yung kanyang bag. Pero kailangan talaga na i-check kasi yun nga mga department store, paglabas ng mga sales lady nila o paglabas ng kanilang mga employee is chine-check yung mga bag nila para maiwasan. Pero tayo sa ating mga kasari, sa ating mga tindahan, hindi natin ginagawa yan kasi nahihiya tayo and nagbibigay tayo ng reservations na baka maano natin yung kanilang privacy, pero dapat gawin natin yon. Kaya para maiwasan or kung ayaw nyo na striktong ipatupad yung mga gusto nyo mangyari sa inyong tindahan kasi ayaw nyo na ma-offend yung mga helper natin, ma-offend yung mga tindera or tindero na hinire natin, or kung mahiyain kayo as employer or may-ari ng tindahan, wag na lang kayong mag-hire. Pero kung mapipilitan talaga kayo dahil kailangan ninyo, malaki yung tindahan ninyo, need nyo ng katulong, need nyo ng helper, ipatupad ang mga dapat ipatupad para maiwasan yung mga ganong pangyayari. Pwede kayong mag-check ng kanilang bag bago sila pumasok at mag-check ng kanilang bag bago sila mag-out or umuwi sa kanila galing sa kanilang work. Yun naman talaga ang dapat at saka yun ang nararapat dahil para hindi kayo magbigay ng sa mga utak ninyo na mabahiran ng masama yung utak ninyo
ninyo na baka nagnakaw yun or baka may kinuha sa ating tindahan. So kung ayaw nyo ipatupad yung mga strict na mga policing ganyan, wag na lang kayong mag-hire. At kung kaya naman ninyo guys, sa tindahan ninyo magtawag nito, mag hands-on na kayo lang, kayo na lang, wag na kayong mag-hire ng ibang tao para gumawa or magtrabaho sa inyong mga tindahan. Kasi kami, nabot na kami ng 21 years sa aming pagtitindahan, pero hindi talaga sumagi sa isip namin na kukuha ng tao or kukuha ng helper dito. Maraming nagsasabi mga customers namin na kuha na kasi kayo ng mga helper ninyo para hindi kayo mahirapan, pero iniwasan namin guys kasi aside sa prune sa nakaw yung tindahan, wala kaming isahod wala kaming isahod and kaya pa naman namin. So kung hindi talaga kaya at hindi maiwasan na kailangan talaga ninyo mag-hire, huwag niyo pahawakan yung kahan ninyo. Ayan, yun ang pinaka the best. Huwag niyong pahawakan at saka i-check yung bag nila pagpasok, i-check din yung bag nila pag uwi. Pwede mo siyang gawin at saka bago siya mag-start, kailangan mo siyang i-inform or kailangan mo siyang i-orient na ganun ang patakaran mo. Hindi sa nag-istrikto ka, pero para lang maiwasan yung mga pangyayari na tulad ng ganyan. So dapat klaro po sa kanila para hindi sila ma-offend. So bago sila mag-start, alam nila na mag-check ka, alam nila na stricto ka, para aware din sila na hindi nila gawin, kasi pag ginawa nila yon, tanggal sila, at kung hindi sila matanggal, pwede mo pa silang kasuhan. At saka kung pwede papirmahin mo sila ng kontrata na just in case may mangyari or matem talaga sila at mapatunayan na kinuha nila at inamin nila mismo, or kagaya niya na merong may laman yung kanyang sling bag, that's the time na pwede mo talaga siyang kasuhan. So dapat klaro siya sa kasulatan, kahit simpleng kasulatan lang, napipirma siya doon na just in case yan ang mangyari, yun din ang consequence ng kanyang mga ginawa, para aware siya at matakot din siya na gawin yung mga bagay na yun, para at least safe din ang tindahan mo, safe ka din just in case pwede mo siyang kasuhan. Kailangan gawin natin yan for our protection, and baka balikan tayo. So mayroon tayong ipakita na nagpirma siya dito. Hindi ko siya pinors na magpirma, pero bago siya pumasok, binasa ko yan sa kanya, binisaya. Pwede mong bisayain, pwede mong tagalogin, pwede mong Englishin. Ang importante, naintindihan niya kung ano yung pinirmahan niya, para safe tayo, hindi tayo pwedeng balikan. Baka balikan tayo, baka magpunta siya sa dole, baka magpunta siya sa kung saan sa labor, para lang tayo mabalikan. So para safe, para maproteksyonan din yung ating mga karapatan at saka hindi tayo balikan, kailangan meron tayong kasulatan. So ayan, sana na satisfy ng ating kasari na si Sis Blank, si Sis question mark, ang kanyang paghingi ng advice kay Kuya AJ. And that's all na lang muna for today mga ka-guys and mga kasari. Salamat sa pagtuto kay Kuya AJ. Huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel, AJ Kimpo Vlogs, at saka ang ating Facebook page, AJ Kimpo Vlogs pa rin, at saka ang TikTok ni Kuya AJ. Ayan po. And bye-bye muna for now. God bless us all, guys.